There's no truth in saying we've seen our better days. These are the days to be courageous, bold and full of faith. So wherever He may lead us, whatever it may cost, let the church arise and lift the banner of the cross. Finish well. Every day that we are given, finish well. For the glory of His name, finish strong. Until the Savior finally calls us home. Give it everything we have, finish well. Every day that we are given, finish well. For the glory of His name, finish well. Finish You feel forgotten, like no one cares anymore. You're all alone, working hard, faithful to the Lord. But you're starting to grow weary, so I'm here to say, take heart. God sees where you're serving. He knows who you are. The eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith. They never miss a moment, stay faithful and true. For the eyes of heaven see you. We all have seasons when it seems we've labored long, and we start to feel like our souls begin to lose their song. Oh, but let your heart take comfort and courage from His word. Hope is a revival when we trust the truth we've heard. The eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith. They never miss a moment, stay faithful and true. For the eyes of heaven see you. Oh, keep on serving boldly, for you are in His sight. Keep preaching the word, keep telling the lost, being salt and light. For the eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith. They never miss a moment, stay faithful and true. For the eyes of heaven
see you. My heart can be so troubled, trembling with fear. Eyes closed tight, expecting to overflow with tears. If I can manage to whisper the name above all names, suddenly I am at peace and things aren't quite the same. It happens every time I speak
of God. In the music of birds and rustle of leaves, I can hear the voice of the Father. In the thundering rain and whispering breeze, I can hear the voice of the Father. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. On a warm summer's day when the sun's shining bright, I can feel the touch of the Father. In the snow that falls on a cold winter's night, I can feel the touch of the Father. I can see the hand around me, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch of God. I stand here and think about just what He's done. I start counting my blessings one by one. I do not deserve all that He's done for me, but I'll praise Him forever through eternity. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. He's given me breath and He's given me life. He has saved my lost soul from torment and strife. Jesus died on the cross just to show me His love. He has built me a home in heaven above. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. Often I stumble as I journey this way, but His mercies are new every day.
are my Savior. I owe everything to. Take all the treasures that lie in my storehouse. I cannot follow when I enter your house. So I surrender all to you. I surrender all. Take all my cravings for vain recognition, fleshly indulgence and worldly ambition. I want so much, Lord, to make you the focus, to serve you in secret and never be noticed. So I surrender all to you. I
was no hill too steep for me to climb, no road too long and hard to make you mine. I gave all I had to give, and it was worth the cost to say I love you from an old rugged cross. I took your guilt, I bore your shame, and I would do it all again. My open arms reach out in grace to pull you in to love's embrace. It's been spoken in 1,000 different ways, yet the cross said more than words could ever say. There was no hill too steep for me to climb, no road too long and hard to make you mine. I gave all I had to give, and it was worth the cost to say I love you from an old rugged cross. Can you hear the echoes from that hill? I love you, Dad and child, I love you still. No hill too steep for me to climb, no road too long and hard to make you mine. I gave all I had to give, and it was worth the cost
Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa ating pong family altar ngayon pong araw ng Friday, and purihin ng Panginoon sapagkat tayo po muli na namang mapagpapala sa gawain po ng Diyos. Siyempre gusto po nating i-welcome yung mga kapatiran na naka-join po sa atin for this evening. Magandang gabi po sa mga kapatid po natin na kasama natin ngayong gabi. And syempre gusto rin po nating pasalamatan si Sister Sylvia, si Ate Sylvia at maging si Sister Antoinette sa kanila pong inawit para sa atin pong tanging bilang sa pamagat po na Salamat Diyos. Ito nagpapaalala pa rin ng kabutihan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Again, welcome po ang bawat isa at tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos, at kung handa na po ang ating mga puso, atin na pong kunin ang ating mga Bible at buksan po natin sa Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Ito po ang sabi ng mga talata. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Well, tayo po muna ay manandaling yumuko at pumikit. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan, tunay Panginoon na ikaw po ang siyang amin pong inaasahan, na kikilos at gagawa sa amin pong kalagitnaan. Pagpalain mo po ang gawain ito. Pagpalain mo po ang mensahe sa aming mga puso, at tunay po Panginoon na maramdaman ng bawat isa ang inyo pong malayang pagkilos sa amin pong mga buhay. Sawayin mo po ang paggambala ng kaaway. Maibigay po namin, O Diyos, ang amin pong undivided attention sa pakikinig at pag-aaral ng inyo pong salita. Mahirap po ang aming kalagayan, Panginoon, pero kita mo po ang kauhawan at pagnanais sa aming mga puso na kami po ay matuto at mapagpala ng inyo pong salita. Kaya, O Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang pag-aaralang ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong mapaglingkuran. Ikaw po, O Diyos, ang aming maitaas at mapapurihan sa amin pong mga ginagawa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is, Where Can I Find Assurance? Alam niyo po, sa ganitong mga sitwasyon, tayo po ay nais makasiguro sa atin pong buhay, dahil ayaw po nating isapalaran o isugal ang atin pong buhay, maging ang atin pong kinabukasan. Kaya kung tayo po ay pantas, kung talagang tayo po ay matalino at nag-iisip para po sa ating mga buhay, mga kapatid, maganda po siguro na matiyak natin kung ano po ang ating kakaharapin at kung ano po yung ating pwedeng mapanghawakan sa mga ganito pong panahon. Tandaan po ninyo, ang Biblia ay nagsasabi na tayo po ay nasa perilous time. Ito po yung tinatawag nating talagang nag-iiba na ang sistema ng mundo. Marami na pong nababago. Marami na pong mga bagay na dati ang alam natin, ganito ang mangyayari. Pero nabibigla tayo at nagugulat tayo sapagkat iba na po ang nagiging sitwasyon ngayon. Yung mga tama, nagiging mali. Yung mali, nagiging tama. Marami na pong nababaliktad sa pangyayari sa mundo natin ngayon. Kaya nga, mga kapatid, maganda po siguro matiyak natin na tayo ay talagang merong mapanghahawakan sa atin pong mga buhay. Pero ito ho ang magandang tanong. Where can I find assurance amid of uncertainties in life? So, paano natin matitiyak na sa buhay nating ito, tayo po ay merong masasandalan, tayo po ay merong maaasahan, tayo po ay merong pong katiyakan na talagang tayo po ay magtatagumpay sa atin pong magiging kinabukasan. Kaya nga mga kapatid, ito po ang magandang pag-aralan natin. Balikan lang ho natin yung atin pong mga talata, sapagkat kung titignan natin yung context, mamaya po, babalikan natin yan, titignan po natin, ano ba ang ibig sabihin dito ng Panginoon na kung papaanong ang isang tao raw ay mapalad na nagtitiwala sa Kanya. Tingnan po natin, sabi po ng verse number 7,
Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. So, sinasabi po rito ng Bible, malinaw na mapalad daw ang tao na ang kanyang pananalig, ang kanyang pagtitiwala ay sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Kung inyo pong sinusundan, yan po ang ibig sabihin ng verse number 7. Mapalad daw ang tao, pwedeng sa ibang kapaliwanagan, masaya ang tao na mayroong pag-asa sa Panginoon. Kaya yan ho ang ibig sabihin nito. And in verse number 8, for he shall be as a tree. So itinulad po ang isang taong may pananalig sa Diyos na kagaya raw ng isang puno. Anong klaseng punong ito? Ano pong itsurang puno meron ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon? For he shall be as a tree planted by the waters. Naalala niyo po yung sinabi ng Psalm 23? Hindi ba't ito rin ang pinanghahawakan ni David sa kanyang buhay? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kaya parang ang pinakikita nito, matatag ang isang Kristiyano na ang kanyang pananalig ay nasa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Matatag ang isang Kristiyano na sa Panginoon nagtitiwala. Kaya nga sa pagkakataong ito, marami pong mga bagay sa buhay natin na wala talagang katiyakan. Buti na lang may Panginoon na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na sa kalagayan natin ito, pwede pa rin nating matiyak na tayo po ay magiging maayos, tayo po ay magiging matagumpay sa ating mga buhay. Kaya nga yan ho ang ibig sabihin dito po sa mga talatang atin pong pinag-aaralan. When you go through hard times, it doesn't mean that God has abandoned you. Hindi ibig sabihin na tayo po ay nahihirapan, ang Panginoon bumali na. Sumira na sa kanyang pangako. Hindi na siya tumutupad kasi malinaw na ang sabi ng Biblia, He will never leave us nor forsake us. So parang pakiramdam natin minsan, dinadaya tayo ng nararamdaman natin at yan ang sinasakyan ng dyablo para ikaw na nagtitiwala sa Panginoon, wag nang magtiwala. Kasi yung pakiramdam nga natin, yung damdamin natin, kung minsan nadadala dahil po sa sitwasyon at kapag ganun na ang nararamdaman natin, yung ating pananampalataya ay naaapektuhan na po. Totoo po mga kapatid, naaapektuhan na yung ating pananampalataya sapagkat yung ating puso ay nadadaya. Yung ating pong paningin nadadaya, yung ating pag-iisip nadadaya ng kaaway. Kaya nga maganda, klaruhin natin, ano ba ang context nito pong ating pinag-aaralan? Tingnan na po natin sa verse number 5. Kasi kaya po sinabi ng Panginoon na mapalad ang nagtitiwala sa Kanya kasi dito po sa verse number 5, tingnan po ninyo, sabi ho ng Panginoon, Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man. So ayaw ng Panginoon na bukod sa Kanya, magtiwala pa tayo sa iba. Ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lang tayo manalig. Amen? Ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lang tayo magtiwala. Kaya pagdating sa verse number 5, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ano ang pipiliin natin? Yung pagiging mapalad o yung sumpa ng Diyos sa mga hindi nagtitiwala sa Kanya? Kasi kung tutuusin, kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, malinaw po na sinabi ng Bible, blessed. Yung salitang mapalad. Mapalad daw ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Pero kapag hindi tayo nagtiwala, bukod sa wala na tayong mapapala, hindi na natin makukuha yung gusto natin. Ang sabi pa ng Bible, meron pang cursed. Ang sabi ho ng verse number 5, malinaw Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Ito yung indikasyon na makikita natin na ang tiwala natin ay nasa tao. Ang ibig sabihin niyan, wala na sa Diyos at malayo pa yung ating puso sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible whose heart departed from the Lord. Okay, eto na po mga kapatid. Kung bakit sinabi sa verse number 9, liwanagin natin ito po familiar verse na lagi ho nating naririnig. Kabisado na ho yan ng marami. Dito po, tingnan natin. In verse number 9, in Jeremiah chapter 17, ano ang sabi po rito? Pakinggan po ninyo.
The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So sa madalit salita, dito pala nanggaling yung verse number 9 na sinasabing, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sa madalit salita, huwag daw tayong manangan, o kaya magtiwala sa ginugusto ng ating puso, lalo pat kung yan ay malayo sa Panginoon. Tandaan po ninyo, ang pusong malayo sa Diyos, malaki po ang tendency na dalhin tayo niyan sa kapahamakan. Ang puso na hindi na po nilalamanan ng salita ng Diyos, malaki po ang tendency na tayo po mamuhay ng taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag ang puso ang magdidikta sa atin, na pusong malayo sa Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Bible, mukhang malapit lang tayo sa Panginoon kasi nasa gawain tayo, pero ang puso natin pwedeng malayo na sa Kanya. Kaya siguro magandang siguraduhin natin, na ang ating kalooban, ang ating puso, ang ginugusto ay salita ng Diyos. Ang ginugusto ay yung kalooban po ng Panginoon. Kaya ang puso madaya So yun pala ang ibig sabihin nito. Ang context pala na the heart is deceitful above all things and desperately wicked, yan po nakapunto, sa pusong malayo na sa Panginoon. Kumbaga kung tayo po gagamitin ng Panginoon at tatanggapin niya yung ating paglilingkod, yung ating pagbibigay, ano ang basihan ng Diyos? Hindi ba't puso rin? Kasi po, malilito tayo Pastor, wag nating pakinggan ang gusto ng puso. Paano tayo magbibigay kung ang gusto ng puso natin ganito? Paano tayo maglilingkod kung ang gusto ng puso natin yung maglingkod? So, hindi natin pakikinggan ang puso. Mga kapatid, ito po yung context ng verse number 9. Ang ibig sabihin niyan, sila po ay tao ng Diyos. Pakinggan nating maigi. Ang bayang Israel at ang Juda ay bayan ng Diyos. Sila po ay, kumbaga, tao ng Panginoon. Yan yung tinatawag na chosen people. Ngayon, kahit sila pinili, kahit sila chosen nation, kung ang puso naman nila malayo na sa Panginoon, mga kapatid, may indikasyon yan na yung kanilang gugustuhin mali na sa harapan ng Diyos. Kaya huwag tayong basta-basta padidikta sa puso natin, lalo pat alam naman natin na hindi ho tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lalo pat alam naman natin na yung ating kinatatayuan ngayon malayo sa gawain ng Panginoon. Kasi ganito po yan Pwede tayong madaya talaga ng puso Lahat naman tayo, kung totoo tayo tumanggap sa Panginoon, ang tama, tayo po mga anak na ng Diyos. Tama po ba? Kung totoo po yan sa inyo, say amen. Kung talagang kayo po totoong tumanggap na sa Panginoon at ligtas na kayo, then say amen. Pero ang punto rito, kahit tayo po ay mga ligtas na, kahit tayo po ay mga anak na ng Diyos, pwede pa rin mangyari na yung ating kalooban malayo sa ating Ama. So ganun po ang gustong puntuhin dito sa ating pinag-aaralan. Itong mga taong ito piling bayan ng Diyos. Pero ang problema, ang puso nila malayo na sa Panginoon. Kaya nga yung kanilang pinagtitiwalaan yung mga bansang malalakas Ang kanilang pinagtitiwalaan yung mga hari na magigiting. Ang kanilang pinagtitiwalaan yung mga tao na nakikita nila na mayroong kasaganaan. Parang ganun din sa panahon din natin. Mas nagiging malapit pa tayo doon sa mga taong, di ba? Parang ang dating may kakayanan, natulungan tayo. Mas parang malapit pa tayo doon sa mga tao na nakikita natin na pwedeng maging kaparaanan at katugunan ng pangangailangan natin. Samantalang ang susi ng lahat ng ating pangangailangan ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako na ang dapat pa rin ating tinitignan sa ating mga buhay hindi ho yung mga tao na para bang kinakikitaan natin ng solusyon sa problema natin. Ang tama pa rin, ang dapat nating tinitignan yung Panginoon na alam naman natin nasa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Ang lahat ng solusyon sa problema natin nasa Kanya. Sabi nga ng Bible, hindi ba't balikan po natin? Ang sabi po rito sa verse number 7, para maging malinaw ho sa atin, blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. And for he shall be as a tree that, that planted by the waters,
and that spreadeth out her roots by the river. Ano po yung gustong ipakita dito, mga kapatid? Parang ganito kung yan ay isang puno, at merong ugat sa lupa na kumakapit, yan daw ay umaabot hanggang sa katubigan. Anong ibig sabihin yan? Na yung kanyang ugat na nakikinabang doon sa river, nakikinabang yung buong puno. Yung katawan, yung sanga, yung mga dahon, at yung mga bunga. At nilinaw po ng verse number 8, sabi dyan, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. So, hindi siya magiging tigang, hindi siya magiging tuyot, hindi siya magiging parang walang bunga, hindi siya magmumukhang kuluntoy. Ang sabi ho ng Bible, siya ay magiging laging sariwa, siya ay laging magiging busog, siya ay laging magiging mabunga. Kaya nga, kung talagang tayo po ay nagtitiwala lamang sa Panginoon, sa kabila ng maraming, kumbaga, walang kasiguruhan sa buhay natin ito, mga kapatid, maganda pa rin po ang ating magiging katayuan sa mundong ito. Laging nandyan ang banta ng panganib. Sa pagkakasakit o sa kung anumang gawa ng masamang tao. Marami hong pwedeng mangyari sa atin. Pero mga kapatid, kung tayo lang matututong magtiwala sa Panginoon, tiyak ko po, tayo po'y makakaranas ng masasabi po nating pag-asa sa Panginoon. So paano natin ito makakamtan at paano natin ito, kumbaga, mapapatunayan na tayo po ay merong assurance sa ating mga buhay? Number one, nakita ko po, through God's message. Malinaw po na mula sa salita ng Panginoon, doon po sa ating passage, mga kapatid, yung salita ng Panginoon ay magpapahayag o nagpapahayag ng katiyakan na tayo po ay pwedeng maging matagumpay sa ating mga buhay. So tignan po ninyo, ang sabi po ng Joshua chapter 1. Para ho maging maganda po yung ating pag-aaral, tignan ho natin yung sinabi ng Joshua chapter 1 and verse number 8. Ito ho ay paalala ng Diyos para kay Joshua. Ano ang sabi po rito sa verse number 8? This book of the law shall not depart out of your mouth or thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya kapag nandyan ang mensahe ng Panginoon, nandyan yung salita ng Diyos, mga kapatid, magagarantihan ko po sa inyo na ang inyo pong lakad, ang inyo pong magiging buhay, laging busog, laging puno ng pagpapala, na parang puno na nakakapit ang ugat sa lupa na nakabaon sa may tubigan, na kung saan doon nakukuha ang lahat ng pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, ito po ang magandang panghawakan natin sa ating mga buhay. Gusto ho natin ng katiyakan sa ganitong kagulong mundo, sa ganitong walang kasiguruhan, kailangan ho natin salita ng Panginoon. We need the message of God. We need the Word of God. Amen? Yan ho ang kailangan natin, salita ng Panginoon. Marami na ho tayong nadinig na pangako ng tao, ng mga malalapit sa atin, at ng kung sino-sinong makapangyarihan at maimpluwensyang tao, pero iba pa rin ang pangako at salita ng Diyos. Kaya nga ito po ang ating magandang panghawakan para talagang masiguro po natin na yung ating buhay ay papunta sa kaayusan at papunta sa katagumpayan. Kailangan ho natin ang mensahe ng Panginoon. Kaya nga sa mga kapatid ho natin na nakakasama natin everyday, sa ganito pong pag-aaralan ng salita ng Panginoon, mapalad po tayo sapagkat meron tayong gabay ng salita ng Diyos. So gusto natin ng katiyakan, sa gobyerno, wala tayong katiyakan. Sa mundo, wala tayong katiyakan. Sa trabaho, wala tayong katiyakan. Sa anumang nasa paligid natin, wala tayong katiyakan. Pero sa salita ng Panginoon, siguradong sigurado ko, ang sabi ng Bible, this book, this Bible, this Word of God shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya nga, alam nyo ho, mga kapatid, kumbaga, ito pong katotohanan ito
ay nagpapahayag lang sa atin na kung gusto natin ng siguradong tagumpay, dito ho tayo, manampalataya. Dito po tayo maniwala sa salita ng Panginoon. Through God's message. Ano po? So yan po ang nakita ko dito po sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. Malinaw po na tayo ay nagnanais na makasiguro sa ating mga buhay. Pero para matiyak natin yan, anong kailangan natin? God's message. Number 2, through God's mercy. Ang linaw po, mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin habag at awa ng Panginoon. Ano ho ang sabi po ng Bible? Hindi ba't ito po ay, kumbaga, ipinangako na sa atin ng Panginoon? Kung titingnan ho natin, His mercy endureth forever. Hindi ba't yan ay malimit na sinabi po sa Book of Psalms? Kung titingnan ho natin, mga kapatid, yung kanya pong habag at biyaya, tingnan nyo ho, sa Psalm 106, verse number 1, malinaw po, praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Ilang beses tayong nagkakamali, ilang beses tayong nakakagawa ng masama at hindi kalooban ng Diyos, ilang beses tayong nagkakasala, pero ang habag ng Diyos ay laging sapat at nandyan para tayo ay ayusin at patawarin. Kaya kung titignan ho natin, mga kapatid, yung ating mga sarili, kung di ho dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, wala na ho tayo. Kaya nga naniniwala ako na malaki ang kinalaman sa habag ng Diyos kung bakit tayo po ay nagiging maayos pa rin. Kasi po kung tayo hahatulan ng Diyos sa gawa ng laman, kung tayo po hahatulan ng Diyos sa ating mga pagkukulang, kung talagang tayo po hahatulan na ng Panginoon sa mga bagay na nagagawa natin, may mga kapatid, wala na ho tayo rito ngayon. Kung maniniwala lang po kayo at kung tatanggapin niyo po itong katotohanan na ito, dahil lang po sa habag ng Diyos kung bakit tayo nakatayo at nakapagpapatuloy. Salamat na lang, meron tayong maunawain at mahabaging Diyos. Isipin pa lang natin yung mga ginagawa natin. Isipin pa lang natin yung mga pagkukulang natin sa Kanya. Kung hindi po siya mahabagin, ewan ko po kung saan tayo pupulutin. Kung magiging aminado tayo. Kung hindi sa habag ng Diyos, malamang, wala na ho tayo ngayon sa paglilingkod. Wala na ho tayo ngayon sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, maganda makita natin, in Psalm 106, verse number 1, praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Alam nyo, kung nauubos ang habag ng Diyos, naubos na natin. Kung nauubos ang pasensya ng Diyos, naubos na natin. Kung nauubos ang biyaya ng Diyos, naubos na natin. Bakit? Sapagkat ang tao po ay madalas na nakakalimot. Ang tao po ay, kung aaminin natin, nakagagawa pa rin tayo ng labag sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, alam nyo ho, para magkaroon tayo ng katiyakan sa ating buhay, ang panghawakan natin, alam nyo kung ano? Habag ng Diyos. Yung biyaya at awa ng Panginoon ang siyang atin pong masasandalan sa atin pong mga buhay. Kaya ito ho yung dapat po nating maintindihan. Ito po yung dapat nating kilalanin sa ating mga buhay. Na kung talagang titignan natin, bago natin hanapin sa sanlibutan, bago natin hanapin sa paligid natin, yung mga bagay na pwede nating maasahan sa ating buhay, dito ho tayo manangan sa awa at habag ng Diyos. For His mercy endureth forever. Sa isang araw lang, kung talagang tayo po magbibilang ng ating pagkakamali, sa isang araw lang, kung talagang tayo po'y magbibilang ng mga pagkukulang natin sa Kanya, mauubos ho natin ang habag ng Diyos kung talagang ito po ay nauubos. Buti na lang ang sabi ng Bible, for His mercy endureth forever. Amen? Aminin ho natin na talagang kung sasalaminin ho natin ng sarili natin, kung wala ang habag ng Diyos, wala ho tayo magagawang magiging maayos at katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya nga ito po ang nakikita ko na pwedeng maging kumbaga paraan para tayo po ay, alam niyo po, may mapanghawakan sa ating buhay. Yan yung habag ng Diyos sa atin. And last but not the least, mga kapatid, magandang tingnan din po natin, hindi lang through God's message, through God's mercy, but also through God's miracle.
So, pag tinignan ho natin, malinaw po na sinasabi ng Bible, wala pong imposible sa Panginoon. Kung titignan natin, malinaw po na sa salita ng Diyos, ito ho ang magandang panghawakan natin. Ano po? For with God, sabi ho ng Luke chapter 1, verse number 37, for with God, nothing shall be impossible. So kahit gaano kagulo ang paligid, kahit gaano karami ang umaatake sa atin, malinaw pa rin po na sinasabi ng Biblia, for God, sabi ho dyan for with God, nothing shall be impossible. Kapag ang presensya ng Diyos nandiyan, kapag ang salita ng Panginoon nasa sa atin, walang magiging imposible. Yung mahirap, nagiging madali. Yung hindi natin kaya, kinakaya natin. Kasi nga, nandyan ang Panginoon. Kaya yung himala, mga kapatid, ako po hanggang ngayon, bagamat sa lumang tipan nakikita natin kung paano gumagawa ang Diyos ng himala. Kung paano niya hinahati ang dagat, kung paano niya ibinabagsak ang mga pagkain. Alam niyo po, meron akong ginagawang mensahe na gusto ko pong i-share sa darating na linggo. Bagamat ito po para bang linggo na kung saan magandang atin pong aralin at pag-aralan yung ating mga buhay na kung paano tayo nagamit at nakapaglingkod sa Panginoon. Alam nyo, meron akong nakita na gusto kong i-share sa inyo sa darating na linggo, yung tungkol po sa lad. Kumbaga ano yung meron sa lad? Yung batang maliit, na may dala ng isda at tinapay. At ano po yung dala ng babaeng widow, na tinawag na nagdala ng 2 beles, yung 2 mites. So marami ho sa Bible na pinag-aaralan ko na meron silang dalang kakaunti, pero pagdating sa harapan ng Diyos, naging great thing. Naintindihan niyo po ibig kong sabihin? Ano ba naman yung 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay sa libu-libong kakain? Ano ba naman yung 2 beles? Sa dami ng naghulog doon sa treasury na mas marami pa doon sa 2 beles na yon. Pero bakit tinawag ng Panginoon na great thing? Naintindihan po ninyo? Ano yung hawak ni Moses para mahati ang dagat na napakalaki ng dagat samantalang ordinaryong kahoy lang naman yun na tungkod? Pero may nangyari. Ano pong ibig ko sabihin? Sa linggo, abangan po ninyo. Yan ho yung ating pag-aaralan. A small thing can be a great thing. Yung maliit at simpleng bagay pwedeng maging malaki at maging dakila sa harapan ng Panginoon kapag yan ay ginamit natin sa tama. Kapag yan ay inialay natin at pinagamit natin sa Panginoon. Kaya ito po yung nakita ko rito, mga kapatid. For with God, nothing shall be impossible. Kahit yung tingin mo sa sitwasyon mo, wala kang nakikitang taong pwedeng makatulong. Kahit sa sitwasyon mo, parang tingin mo, hindi na hindi na magbabago yung taong ganito. Mga kapatid, naniniwala ako sa Panginoon, walang imposible. Kaya ng Diyos na gumawa ng himala. Kaya ng Diyos na magpakita ng kakaibang sitwasyon sa atin pong mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, naniniwala ako, nung lumang tipan, gumagawa ang Diyos ng himala. Nung bagong tipan, nagpapagaling siya ng may sakit, pilay, napapalakad niya, bulag, nabibigyan niya ng paningin, yung mga walang makain, nabibigyan niya ng pagkain, yung patay, nabubuhay niya. Ngayon po, naniniwala ako, kaya pa rin ng Diyos na gumawa ng himala. Sapagkat mas magiging madali na sa atin ngayon ang maniwala sa kayang gawin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ginawa niya na yan sa Old Testament. Ginawa niya na yan sa New Testament nang hindi pa kumpleto ang Bible. Ngayon, kumpleto na ang Bible. So, mas lalo nating pwedeng panghawakan na may Diyos na kayang gumawa ng himala sa ating mga buhay. Bakit? Nakasulat dito ang lahat ng ginawa ng Diyos. Noon, wala pang ang Bible pero naniniwala sila na may gagawin ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, siguro po magandang maintindihan natin na sa kabila ng magulong mundo, sa kabila ng maraming problema sa buhay natin, naniniwala ako, may Diyos pa rin na pwede tayong pagtiwalaan sa ating mga buhay. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm 37 and verse number 3, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Handaan po ninyo, sa mundong magulo,
wala tayong kasiguruhan. Sa ating kapaligiran, wala tayong katiyakan. Pero sa Panginoon, meron. Basta sa Kanya tayo nagtitiwala, sa Kanya tayo nananalig, at gumagawa tayo ng para sa Kanya, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sana sa gabing ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kung saan kami po ay muling nakapag-aral ng inyo pong salita. Pagpalain mo po sa puso namin ang lahat ng aming napag-aralan. Pagpalain mo po ang bawat isang nakapakinig ng mensaheng ito. Tunay po na ang kapangyarihan ng iyong salita ay maramdaman sa amin pong mga buhay. Again, Lord, maraming salamat sa blessing na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa mga kapatirang nakasama natin na nag-aral ng salita ng Diyos. But please, wag muna ho kayong umalis. Samahan po ninyo ko sa gagawing pananalangin. At eto ho ang mga pamilya at kapatiran na atin pong ipagpe-pray for this evening. Panoorin po natin. Amen. So, yan po. At atin pong napanood yung mga pamilya na atin pong ipapanalangin at yung mga kapatiran. Mga kapatid, samahan po ninyo kong ipag-pray yung atin pong mga kapatid sa Panginoon. Ano po? So, actually kasama po rito yung prayer request ni Ma'am Erlinda Maniego para po sa kanilang general check-up ni Pastor Rodrigo. At yung kanila pong pagbiyahe pabalik po ng Milan this coming February 5. Nawa patuloy po silang palakasin at ingatan ng Panginoon. And syempre, gusto ho natin isama sa prayer pa rin yung patuloy na kalaguan ng Panginoon
ng gawain ng Panginoon diyan po sa gawain po sa Milan, Italy. So sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, dalangin ko po ang pamilya ni Sister Bing de la Cruz. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na tumugon ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo po silang ingatan, ang buo nilang family, at tunay po na ikaw ang mag-provide ng kanilang needs. Dalangin ko rin po ang guidance mo kay Darius, kay Daryl at kay Hannah, sa kanilang buong pamilya. Yung provision mo, Panginoon, tunay po na kanilang maramdaman. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Brother Bench. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na pumatnubay sa kanila, kay Sister Sherry, at ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan at kagalingan kay Sister She. Patuloy mo po siyang biyayaan ng malusog na pangangatawan, at maging si Brother Ben sa kanya pong pagbiyahe-biyahe, Panginoon, lagi mo po siyang ingatan ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang business, at ang kanilang kalusugan, Panginoon. Maging si Ate Mila, dalangin ko rin po ang patuloy na pagbibigay mo sa kanya ng kalakasan, provision sa kanila pong mga pang-araw-araw na pangangailangan, O Diyos. Dalangin ko rin po ang pamilya ni Sister Lisel Beltran. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na pumatnubay sa kanilang buong pamilya, lalo na po sa kanyang baby na nasa tiyan. Patuloy mo po itong palusugin, ingatan, at pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang buong family. At ikaw rin ang gumabay kay Saldi, kay Iza, kay Zia. Provision mo sa kanilang buong family and maging sa kanilang tindahan. Tunay, Panginoon, na inyo po itong pagpalain. Ikaw rin po ang nakakakita ng kanilang needs. Kaya, O Diyos, sa inyo po namin sila ipinagkakatiwala na nawa ikaw po ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya ni Sister Candy, ang Ochoa family. Dalangin ko po ang patnubay ay igawad mo kay Rico, kay JM, kay Alexa, sa buo nilang family, Panginoon. Tulungan mo po ang Ochoa family at patuloy mo po silang gabayan, palakasin, at palaguin mo rin sila, Panginoon, sa kanila pong pananampalataya. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Brother Manny Beltran at ang Babad family. Lord, ikaw din po ang patuloy na pumatnubay sa buo nilang family. Ingatan mo sila Sister Arlene, maging ang kanilang mga anak, si Catrice at Daniel. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na paggawa mo sa kanilang mga buhay. Ikaw po, O Diyos, ang magpadaloy ng biyaya sa kanila pong pamilya. At maging kay Nanay Linda Babad, dalangin ko rin po ang patuloy na kalakasan, patnubay at provision ay ipagkaloob mo rin sa kanya, maging kay Kuya Edgar Babad, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan at i-provide mo rin, Panginoon, ang kanila pong mga kailangan. Maging kay Tatay Tomas, patuloy na kagalingan, kalakasan, provision sa kanya pong kailangan. Maging ang kanya pong kalusugan, Panginoon, ay ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Maging kay Nanay Zenny Beltran, ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanya. Tunay po na tulungan mo ang amin pong mga kapatid dyan po sa Australia. Ikaw po ang mag-provide ng kanilang kailangan. Patuloy mong gabayan, maging ang pamilya ni Sister Princess, ang Olpindo family. Ikaw rin po, Panginoon, ang pumatnubay sa kanila. Gabayan mo sila, Panginoon, si Brother Ramil, si Jacob, si Sister Princess. Naway, tunay mo pong tulungan ng pamilyang ito sa kanila pong mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang nakakakita ng kanila pong daily needs. At kung ano man po ang mga napagdadaanan nila, O Diyos, ikaw rin po ang tumulong. Ikaw po ang magsaayos ng lahat, kung ano man ang kanila pong nararanasan sa kanila pong pamilya. Ikaw po ang patuloy na gumawa. Maging si Jacob, bigyan mo siya ng kalakasan at tunay na patnubayan mo ang batang ito at lumaki, O Diyos, na mayroong tamang pagkakilala sa iyo at patnubayan mo sila sa araw-araw. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya Pereira. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa buhay ni Brother Michael, maging kay Sister Joy. Dalangin ko po ang pamilya nila, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain. Ikaw ang gumawa sa buhay ni Naomi, kay Jewel, kay Zechariah, sa buo nilang family, Panginoon. Alam mo po kung paano sila nakapaglilingkod at nagagamit sa gawain mo po dito sa lugar ng Pilipinas, sa Glorious Life Baptist Church. So please, Lord, may you continue to bless this family. I-bless mo ang bawat isa po sa kanila. Patuloy mo silang biyayaan ng maayos na kalusugan at patuloy na kalaguan sa kanila pong spiritual life. Lord,
Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga iba pang pangangailangan. Lagi mo silang gabayan at bigyan ng kalakasan, Panginoon. Ibalik mo po ang mga pagpapala na nauukol para sa kanila. Patuloy mo silang gamitin as a channel of blessing para sa inyo pong ministry, Lord. Lord, dalangin ko rin po ang Maniego family. Gaya po ng nabanggit ko kanina, Panginoon, ang general check-up na kailangan pong gawin nila Pastor Rodrigo at Ma'am Erlinda. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kagalingan, kalakasan ng katawan sa kanila, provision sa lahat ng mga kailangan nilang gawin at pangangailangan sa araw-araw, sa mga gastusin, lalo na po sa kanilang kinakaharap na sitwasyon ngayon, Panginoon. Alam mo rin po ang kanilang mga buhay kung paano sila nakapaglilingkod. Kaya, O Diyos, dalangin ko po ang patuloy na kalakasan ay pagkaloob mo po at pagpalain mo rin gawain po sa Milan, Italy sa pamamagitan ng pangunguna po ni Pastor Rodrigo. Bless mo rin po ang mga kapatiran doon, Panginoon. At maging si Brother Esseng, dalangin ko rin po, Panginoon, ang wisdom, good health, and provision para sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Dalangin ko rin po ang pagbalik nila ng Milan. Ingatan mo po sila, Panginoon. Patnubayan mo si Pastor Rodrigo, si Ma'am Erlinda sa kanilang pagbiyahe sa darating na February 5. At yung mga kailangan nilang gamit, dokumento o kung ano pa man, tunay po, Panginoon, na tulungan mo po silang maisaayos ang lahat. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang Maniego family. Lord, dalangin ko rin po ang Ilalim family. Ikaw rin po ang pumatnubay sa kanila, Panginoon. Tulungan mo si Ate Carmen, si Brother Ariel Jr., si Kuya Ariel, si Aldo, si Preacher Alvin. Ang pamilyang ito ay tunay po na inilalapit namin sa inyo, Panginoon. Yung po silang gabayan at ikaw po mag-provide ng kanilang mga needs at dalangin ko po ang masaganang biyaya ipagkaloob mo po sa kanilang family. Lord, nilalapit ko rin po ang Nono family, ang pamilya ni Kuya Celso. Patuloy mo siyang gabayan sa pagtatrabaho, si Ate Sonia, si Charlene, si Alexander, si Kaiden. Tunay po, Panginoon, na ikaw rin po ang tumugon ng kanilang kailangan. Patuloy mo silang palaguin, patuloy mo silang biyayaan, patuloy mo silang katagpuin. Ikaw, Panginoon, ang gumawa sa buhay ng pamilyang ito. I-provide mo rin po ang kanilang mga kailangan sa araw-araw. I-provide mo rin po ang kalagoang spiritual para sa kanila. Lord, dalangin ko rin po ang Bumitibo family. Ikaw po ang gumawa kay Brother Jojo, kay Sister Gina. Patuloy mo silang katagpuin, patuloy mo silang ibalik, Panginoon, sa inyong gawain. At ikaw rin po ang gumawa kay Brother Jonathan, kay Sister Glidel, kay Warren. Patuloy mo silang patnubayan, lalo na po si Brother Jonathan at Sister Glidel sa kanila pong pagtatrabaho. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan ng katawan, provision sa kanilang mga pangangailangan at patuloy na kalusugan para kay Sister Glidel. I-provide mo rin po ang pangangailangan ng buong pamilya. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Ate Nelly. Ikaw rin ang gumawa sa kanya. Patuloy mo siyang gabayan, palakasin, palaguin, at tunay na humaba pa ang kanyang buhay. At ibigay mo po, Panginoon, ang kanyang design ng puso at patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya nila Gracel, ang Tikagan family, si Ate Janet. Ingatan mo po sila dyan sa lugar ng Baguio. Gabayan mo sila, Sister Gracel. Patuloy mo po silang palaguin sa pananampalataya. Patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. Ikaw po, O Diyos, ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya ni Brother Ronnie, ang Leona family. Patuloy mo siyang gabayan sa kanyang pagtatrabaho. Patuloy mong biyayaan ang kanilang buong pamilya, si Ronnie Jr., si Ate Jean. Ikaw po ang mag-provide ng kanilang needs at patuloy mo po ang kausapin at katagpuin ng pamilyang ito. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, maging si Ate Laura at maging si Kuya Renato. Ikaw rin ang gumawa sa mag-asawang ito. Tulungan mo po sila, Panginoon. I-provide mo ang kanilang needs at naway tunay pong lumago ang bawat isa po sa kanila sa pananampalataya, lalo na po si Kuya Renato. Ipuin mo ang kanyang puso at patuloy kang kumilos sa kanya pong buhay, Lord. Dalangin ko rin po ang pamilya Trinidad. Ikaw po ang magpatuloy na magbigay kalakasan ng katawan para kay Kuya Joe sa kanyang pagtatrabaho, kay Ate Rose, patuloy na provision sa kanilang mga kailangan. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng sitwasyon ni Kuya Joe dyan po sa Dubai. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo po siyang tulungan, patuloy mo po siyang gabayan. Ikaw po ang mag-provide ng kanyang mga pangangailangan, O Diyos. Kalakasan ng katawan para kay Kuya Joe at kay Ate Rose, maging kay Ate Sarah, kay Sister Hannah, kay Maris, kay Joram,
ang buong pamilyang ito ay patuloy mo pong tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Alam mo po, Panginoon, ang desire ng kanilang mga puso. Alam mo po ang kanilang pangangailangan. Patuloy kang gumawa sa kanila pong mga buhay. Patuloy mo silang gamitin sa gawain at tunay na maging pagpapala ang kanila pong mga buhay sa paglilingkod. Lord, dalangin ko rin po ang aming pamilya. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa akin ng kalakasan, kagalingan, provision sa lahat ng aming pangangailangan. Karunungan, Panginoon, sa pagtuturo ng inyong salita, sa paggabay, sa bawat pagbiyahe ko po, Panginoon. At maging kay Mami, kay Sister Len, patuloy mo siyang palakasin, bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan, i-provide mo yung aming mga pangangailangan sa mga bayarin, at ikaw po, Diyos, ang nakakaalam ng aming pong daily needs, O God. At patuloy mo kami bigyan ng maayos na kalusugan, maging si Rachel. Patuloy mo siyang bigyan ng wisdom sa pag-aaral, provision para po sa kanyang tuition fee, para po sa mga pang-araw-araw niyang kailangan sa pag-aaral. At tunay po na ikaw ang mag-provide ng kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Umaasa kami, O Diyos, na ikaw ang siyang tutugon ng amin pong mga pangangailangan sa amin pong buong pamilya, O Diyos. Lord, dalangin ko po sa inyo si Preacher Ray. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya. Patuloy mo siyang palakasin, bigyan ng karunungan, patuloy mo siyang gabayan sa kanya pong mga ginagawa sa pagbiyahe sa isla, papuntang Kalbayog, sa kanyang bangkang sinasakyan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalakasan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Ate Sarah Abot. Ang kanya pong kalusugan, ang kanya pong spiritual life, ang kanya pong provision na kailangan, Panginoon. Ikaw, tulungan mo siya palagi, Panginoon. Patuloy pa siyang lumago sa paglilingkod at sa pananampalataya. Maging si Ate LB Bautista, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin as a channel of blessing. Patuloy mo siyang palaguin. Patuloy mo siyang biyayaan ang kanyang buong family, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanila pong buong sambahayan, Panginoon. Lagi mong patnubayan at pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng maayos na kalusugan ng katawan. Maging si Ate Vilma Bautista. Dalangin ko rin po ang patuloy na paggawa mo sa kanyang buhay, sa kanilang kalagayan, andyan ang kahirapan. But Lord, may you continue to provide their needs, O God. Tulungan mo po sila, Ate Vilma. Gabayan mo ang kanilang buong family. I-provide mo yung kanilang mga kailangan, O Diyos. Maging si Ate Tessie Lopez, Panginoon. Dalangin ko rin po ang patuloy na pagkilos mo sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang kasangkapanin para sa iba pa namin mga pwedeng mawin na kaluluwa para sa gawain mo dyan po sa lugar ng Letre. Patuloy mo siyang palakasin, pagpalain at palaguin sa kanyang pananampalataya. Ganon din po si Ate Milet de Lara. Ang kanya pong buong pamilya, Panginoon, ang kanilang pinagkukunan ng pangangailangan. Pagpalain mo po sila, patuloy mo siyang palaguin, patuloy kang kumilos sa kanyang buhay, patuloy mo siyang bigyan ng kalaguan, katatagan sa kanya pong pananampalataya. Tunay, Panginoon, na ikaw ang gumawa sa kanya pong buhay. At ang lahat ng kahilingan at pangangailangan ng mga pamilya at mga kapatiran, amin pong ipinanalangin, O Diyos, at dinggin at tulungan at i-provide yung aming mga kailangan. Salamat, Panginoon, maging sa mga kapatirang na kasama namin ngayong gabi. Ikaw po, Panginoon, na magpala sa kanila. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa aming mga kalagayan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatiran na nakasama natin for this evening. Nawa tunay po na tayo ay gabayan at pagpalain ng Panginoon. Again, salamat po sa lahat. God bless you and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The ones now groping in the dark, Lord, be the spark. And so we pray for ways to be
want today. And so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring. Lord, we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to